Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is bakit ang science ay nagpapatotoo sa Diyos, at mayroon po itong concept na flood geology. Flood geology is the belief that many of Earth's geological features, like rock, layers, fossils, and canyons are best explained by the global flood in Genesis chapter 6 to 9. This view affirms that the flood was not just a local event but a real historical worldwide judgment of God that dramatically reshaped the earth. It stands in contrast of evolutionary geology, which suggests slow process over millions of years. And may kikita po natin ito sa Genesis chapter 7 verse 11 to 12. In the 600 of Noah's life, on the 17th day of second month, on the day all the spring and the great deep burst forth, and the floodgates of heaven were opened, and the rain fell on the earth 40 days and 40 nights. So sa Tagalog naman po, si Noe ay 600 taong gulang na noon. Noong ika-27 araw ng ikalawang buwan, nabuksan ang lahat ng bukal sa ilalim ng lupa. Nabuksan din ang mga bintana ng langit. Bumuhos ang ulan at 40 araw at 40 gabi. Ngayon naman po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, the Bible and science are compatible. So, kung minsan nababasa natin sa Bible, nako-connect din siya sa science or hindi siya nako-connect, but then they are sometimes compatible sa mga nangyayari na kapag ini-eksperimentohan yun ng mga scientists, tugma rin yung mga nangyayari sa mga bagay-bagay na yon. Ngayon naman sa second teaching, the flood explained, fossils record are many more. So yung mga nakikita nating fossils, nag-e-explain din siya kung yung mga flood na nangyayari. Like for example, after a flood na nangyari, or pag nag-imba ka ng tubig, makikita ka doon ng fossils, diba? So, nagkakaroon sila ng maraming ganun. And doon mo nakikita or nabibilang kung gaano nakatagal yung tubig na nakababa doon. And ngayon naman sa third teaching na tayo, the best education is God over education. So, yung education, or lalong-lalo na pinag-aaral natin sa science, kataas-taasan ng Panginoon Jesucristo pa rin. Siya pa rin yung kataas-taasan sa lahat ng bagay na lalo-lalo pinag-aaralan natin. Siya pa rin yung mataas sa science or anything na pinag-aaralan natin every time na may matututuhan tayo. Ngayon naman sa application na tayo, first application, do not sum the godless education. So, huwag natin binabaliwala lang yung mga natutunan natin within the education, kung ano yung napag-aaralan natin. Hindi yung parang kung may naririnig tayo, parang binabaliwala lang natin yung mga bagay na yun. Hindi natin siya ina-apply sa pangsariling buhay natin. So, hindi dapat natin ginagawa yung mga bagay na gano'n, lalo na kung ito yung may connection sa ating Panginoon. Ngayon naman sa second application, study science for God's glory. So, pag-aralan natin yung science, hindi lang dahil itinakda tayong pag-aralan yon, but then pag-aralan natin yung science dahil ayun yung gusto ng puso natin. And syempre, every time na nag-aaral tayo ng science, and every time na may nakikita yung kapansin-pansin, hindi dapat natin kina-question yung Panginoon sa mga bagay na yun, dahil hindi naman dapat na kina-question yung Panginoon. Ngayon naman sa third application na tayo, believe that science lead to God. So, maniwala tayo minsan yung science nagli-lead siya sa Panginoon, dahil may ibang scientist na nakikita nila dati, yung nagkakaroon kasi ng remark yung parang nasusundan din nila yung kung saan ba talaga yung mga totoong pinuntahan ng ating Panginoon sa Kristo, kung saan sila naglakbay, and kung saan yung mga lugar kung saan nagturo yung Panginoon.
Ngayon naman, sa discussion na tayo, why is it important to believe that science lead to God? Kasi minsan, may ibang scientists na nag-aaral and hindi lang sila nag-aaral kasi gusto nila. Nag-aaral sila dahil gusto nila may patunguhan yung kanilang mga pinag-aaral. And every time, may mga scientists din talaga na mga Christian. So, ayun yung dapat talaga natin paniniwalaan. So, ayun lamang po for our today's discussion.